哈嘞很土呀，哈嘞很土呀，哈嘞很土呀，哈嘞很土呀。Everyone who believes in the Son has eternal life, and I shall raise him on the last day, says the Lord. 哈嘞很土呀，哈嘞很土呀，哈嘞很土呀，哈嘞很土呀。哈嘞很土呀，哈嘞很土呀，哈嘞很土呀，哈嘞很土呀。The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. But I told you that although you have seen me, you do not believe. Everything that the Father gives me will come to me, and I will not reject anyone who comes to me, because I came down from heaven not to do my own will, but the will of the one who sent me. And this is the will of the one who sent me, that I should not lose anything of what he gave me, but that I should raise it on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life, and I shall raise him on the last day. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Glory to God. Mas malakas dapat. Glory to God. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mang malakas na malakas. Happy Easter po sa inyong lahat. Pakibati ho ang katabi natin, Happy Easter. We are now on the third week of Easter and ito ho ang pinakamahalagang panahon sa ating simbahang Katolika where we celebrate the victory of Christ over sin and death. And as you can see, we still have this huge Paschal candle. Pero may isa akong minisahan, mas malaki pa yung Paschal candle dito. Pero may isa akong minisahan naman, sabi ko, ang Paschal candle ay laging mananatiling nakailaw. Pagtingin ko, walang ilaw yung Paschal candle nila. You know, this is important. Kaya napansin ho ninyo, bukod sa altar, bukod sa krusipiho, we bless also. Ininsensuhan natin ang Paschal candle na ito. Because this is the light of Christ and this is Christ in our life. Sino sa inyo ang mga umattend ng Easter Vigil nung Holy Week? Taas ang kamay. Yung mga umattend ng Easter Vigil. Yan, salamat ho. Pero yung mga hindi umattend, naiintindihan namin kayo. Kasi sasabihin, Father, hindi ako umattend. Bakit? Ang haba. Ang tagal. Ang diling-dilim pa naman. Well, alam niyo po, napakahalaga nung madilim na sandaling iyon. Sapagkat doon sa madilim na sandaling iyon, ipinaalala sa atin, lahat tayo may mga kanya-kanyang madilim na sandali sa buhay. We all have darkness in life. The darkest moment of our life.
Meron ho ba kayong nalampasan ng madilim na sandali ng inyong buhay? Sino dito ang makapagsasabi na meron na akong naging madilim na sandali ng buhay pero nalampasan ko? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Amen. At ang mahalaga po, nandito kayo dahil ibig sabihin nalampasan nyo na. At ilang kaya sa atin dito ang, Father, alam mo, hindi ko pa nalampasan. Katunayan, nandoon ako ngayon sa madilim na sandali ng buhay ko. Dahil sa sakit ko ngayon, sa cancer ko, dahil sa matindi kong pagsubok na pinagdadaanan ngayon, dahil sa mga problema kong pinagdadaanan ngayon. And I think all of us are here because we are using the most powerful weapon that we can have. This is not the least and the last resort of our salvation. Nandito tayong lahat, hindi dahil ito na lang ang meron tayo. Nandito tayong lahat dahil ito ang pinakamakapangyarihang mayroon tayo. And what is that? Our faith in God. Amen? Huwag niyo pong sasabihin na wala na no? Wala na akong paraan pa. No choice na ako. Wala na ako ibang mapupuntahan pa. Wala na ako ibang nilapitan ko na lahat ng doktor. Pinuntahan ko na lahat ng kaibigan ko. Inutangan ko na lahat ng pwede kong mautangan. Wala na. Ito na lang ang natitira. Magsisimba na lang ako. Bakasyon na lang. Anong lang? He is the most powerful and the greatest way and weapon in our life. Kaya nandito tayong lahat kahit na mainit ang panahon, kahit na alanganing oras ito. Ilan sa inyo siguro ang umabsent sa trabaho ninyo, huwag niyo akong sisisipag natanggal kayo sa trabaho ninyo. Ilan ho sa inyo dito ang galing pa sa malayo? I don't know kung nakarating dito yung tumawag sa opisina. Pasensya na ho kayo, wala kami talagang pwedeng matulugan. Pero kung pwede daw siya makitulog kasi galing pa siya ng Mindanao, hindi ko nakarating dito. Nakarating ho ba yun? Nakarating ba dito yung, kayo po ba yun? Saan po sa Mindanao? Surigao. Welcome po sa Maynila. Palakpakan ho natin si sister. Kita nyo na ho, kaya na pa ho siya, actually, ho, mga alas 5 pasado o medya, nandito na ho siya kasi kagabi pa yata siya dumating. Hindi ko natatanungin kung saan kayo natulog ho kagabi o kung natulog pa kayo. Now, we are all here bringing the most important gift of God to us. Hindi yung nasa bulsa at nasa bag ninyo. Hindi yung suot-suot ninyo sa damit ninyo, sa leeg ninyo. Ang pinakamahalagang meron tayo na binigay ng Diyos sa atin ay ang pananampalataya natin. Kaya nga ho, sino daw, may mga nagtatanong sa amin, paano po kami sumali sa Family of St. Charbel, Philippines? Nauulitin ko ho, nung February, I am so privileged, although last year pa po ito, pero nung February po, lubusan ho na ako po ay na-orient at nabigyan ng malaking pagkakataon at misyon na ito. Ang maging spiritual director ng Family of St. Charbel, Philippines. Nung ako po tayo nagpunta ng February sa Lebanon, marami nagtatanong, Father, sana makapunta rin po kami sa Lebanon. Pwede. Pero ang pwedeng gawin natin muna ngayon, ipagdasal natin ang kapayapaan sa kanila. We all want to go to this holy land where our dear Saint Charbel was born, lived, and died. Walang imposible. Kaya magsama-sama tayo ng dasal. Sabi ni Bishop Juni, doon nagmisa ho kami the other day sa San Pablo, Laguna, ang ganda ng paalala niya, isang tabi natin kuminsan yung gusto natin. Tandaan ho natin, itong debosyon na ito, may misyon itong katapat. Itong debosyon na ito, may misyon itong kapatid. At anong misyon na yon? Hindi lang yung mapagaling natin yung sarili natin. Hindi lang yung mapabanal natin yung sarili natin. Na yung mga katabi mo, nasa likuran mo, nasa harapan mo, yan ang misyon mo. That we also remember to pray for one another.
Kaya nga pakiusap namin, alam po namin, kami po'y taus-pusong humihingi na ng kapatawaran kung napakalito ng aming simbahan para sa inyo. Nagpapasalamat kami sa mga nagbigay ho ng tolda, ng electric fan. Nagpapasalamat po kami sa mga nagbigay at sa mga magbibigay pa. Maraming salamat ho. Para ho sa ating mga susunod pang pagtitipon ho. Ginagawa po namin ng lahat ng aming makakaya sa tulong ng mga barangay, ng mga volunteers ng aming simbahan. Alam ko po kayo nasa labas, nananawagan pa ako sa mga barangay na may tent. Ilabas natin ang mga tent natin para sa mga nasa kalsada. Kami po'y nagpapasalamat na kami po'y dinadalaw ninyo sa tulong ng ating kapatid na si Saint Charbel. Pero mga kapatid, mission natin ng bawat isa. May nagtanong, paano po magiging bahagi ng family of Saint Charbel? Meron po bang registration form? Meron ba application form? Meron po bang registration fee? Ganito ho yan. Noong pong 1995, itinatag ni Raymond Nader, isang visionary. 100 beses nagpakita sa kanya si Saint Charbel. Nagkaroon sila ng 100 beses ng encounter. At itinatag ni Raymond Nader ang family of Saint Charbel sa Lebanon. Siya po'y deboto ni Saint Charbel na matagal na. Pero marami siyang katanungan sa kanyang buhay. Katanungan na hindi kawalan ng pananampalataya. Gusto lang niyang matutunan pa at maunawaan pa ang kanyang pananampalataya, ang Diyos. So, sabi nagpupunta sa Anaya, sa monasteryo ni Saint Charbel. Nagdadasal siya ng Santo Rosario. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, 3 ways to pray with Saint Charbel. Number 1, love the Eucharist. Number 2, pray the Rosary. Pinuntahan namin sa Lebanon, sa bundok, sa Beka Kapra, ang unang hermitage ni Saint Charbel. Sa kanyang murang edad, bata pa lang siya. Habang nagpapastol siya, habang kumakain ng kanyang mga alagang hayop, siya ay nandun sa kanyang ginawang groto ni Mama Mary. Imagine niyo, kaya nga ang tawag ng mga kapitbahay niya sa kanya nung pumunta kami doon sa kanila. Ano ang tawag sa kanya? Bata pa lang, the saint. Ang santo. Dahil nakitaan na nila ng kabanalan ang batang si bago siya maging Charbel. Ano ang pangalan niya? Joseph Anton. Kaya kapag po kayo ay nagpupunta dito sa amin, ang iniikot ho natin na dumadalo sa simbahan ay ang bone relic ni Saint Charbel. Pero meron po ditong naiiwan sa aming simbahan sa paanan ng imahen ni San Jose. Nandun ang kanyang blood relic. Dahil he was baptized with the name Joseph. Joseph. Bata pa lamang siya, mahal na niya si Mama Mary. Kaya si Raymond Nader, isang gabi, Biyernes, nagro-rosaryo siya sa labas ng monasteryo, winter time. Umihip ng malakas. Pero nakita niyo kanyang mga kandila, hindi gumagalaw ang apoy. So nagtaka siya anong nangyayari. At parang unti-unti napansin niya, mag-isa na lamang siya doon sa lugar. At nagkaroon ng unang tagpo. Hindi pa niya nakikilala si Saint Charbel noon. Pero yung mga tanong niya ay sinasagot sa kanyang isipan. At nung matapos ang sandaling yon, pwede niyo pong i-research mamaya, Raymond Nader. Nung pauwi na ho siya, naramdaman niyang ang init ng kanyang kaliwang braso. At nung hinubad niya ang kanyang sweatshirt, kahit ang lamig-lamig winter, paghubad niya ay may marka ng kamay na parang lapnos. Paso. Nung umuwi siya, pinakita niya sa asawa niya, ang asawa niya ay nag-krus at ang sabi, saan ka galing? Hindi po ito tanong ng misis na may pagdududa sa mister. Dahil nakita niyang, ano yan? At yun ay kanyang inireport na, inimbestigahan ng mga doktor, may mga doktor tayo dito, at napatunayang ito'y hindi gawa-gawa lamang. At doon nagsimula, tuwing Biyernes hanggang ngayon. Kaya meron tayong Family of Saint Charbel Prayer Group sa pamumuno ni Brother Jesmond. Every Friday, you are all invited to pray with us and pray with the whole world kung saan may Family of Saint Charbel.
Nag-adoration muna sila, nagro-rosaryo, and then banal na misa. At in-announce ko na po, simula last Friday, tuwing Friday, after the Mass, lahat ho ng mga nagsimba ay bibigyan ko ng pagkakataong makapag-venerate sa blood relic ni Saint Charbel. Tutulungan tayo ng ating mga members ng Family of Saint Charbel. That is every Friday, dito po sa ating simbahan. So Raymond Nader, 1995, itinatag niya ang Family of Saint Charbel dahil nakita nung mga pari ng monasteryo, dumadami sila ng dumadami sa labas na nagro-rosaryo. Kaya ang sabi ng pare, dito kayo sa loob ng simbahan. At habang tumatagal, ganito nang napupuno ang simbahan. At anong sabi ng pare? This is the family of Saint Charbel. Maliwanag, walang registration form, walang application form, walang registration fee. Lahat ng mga nagdadasal kasama ang kapatid nating si Saint Charbel, kayong lahat ay miyembro ng Family of Saint Charbel, Philippines. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So tayong lahat po. Ngayon, kung gusto niyo po mag-volunteer, yung iba po sa iba't ibang paraan, sa pag-aayos ng upuan, yung iba po ang nagbibigay ho ng mga langis natin na ginagamit, ng mga lalagyan ng bote, may nagbigay ng toldan, ng electric fan. Ito ang pamilya. Walang turuan, walang pilitan. Pero nakakaalala. Nakakaalala. Kaya nga po, napakalaga ng ebanghelyong sinabi ni Kristo. Pananampalataya ang binubuo natin ng pamilyang ito. Pananampalataya. Kaya kapag nag-iikot po kami, wag ho kayong mag-alala. Marami nagtatanong, hindi po ba pupunta sa Visayas, sa Mindanao? Hindi ho ba pupunta? Wag ho kayong mag-alala. Unti-unti lang. Dahil may trabaho rin ho ako dito. Pero wag kayong mag-alala. Hanggang August, nakalinya na ang mga pupuntahan natin. May pupuntahan ho tayo sa Ormoc, sa Zamboanga, sa Bataan, sa Tarlac, sa Sabado, pupunta kami sa Cardona, sa Rizal. So, iniikot ho natin. Maliwanag ho na kailangan yung pari nyo po ang siyang magko-communicate ho sa amin. Para ho, nagagabayan tayo. Natutuwa po ako, may mga kasamang pari. Alam niyo po si Father Ronnie Santos, siya po ang parish priest ng Our Lady of Perpetual Help sa Cubao. Doon ho tayo unang dumalaw ng relic. Nagkwento na po siya, pinost pa niya, at nag-viral yon. Isang nanay ang lumapit sa kanya at nagsabi na pagkatapos niyang umaten ng ating Mass for the Sick at napahira ng langis ni Saint Charbel, nagpunta siya ng kanyang doktor. Tama po ba ako, Father? At siya ay cancer-free na. At hindi na kailangang Pero tatandaan niyo ho, hindi si Father Hans, hindi yung oil, hindi rin yung relic, yung pananampalataya niya. Kaya nga inuulit namin, pag nag-iikot ho kami, hindi lang yung relic, kundi yung panalangin, pananampalataya ng santo ni Saint Charbel ang siyang aming ibinabahagi. Hindi lang yung relic at hindi lang yung oil. Kaya uulitin ko pa ulit-ulit, tulungan ninyo ako. Walang binibentang oil. Hindi kami nagtitinda ng oil. Kung gusto ho ninyong makahingi ng oil galing sa amin, hingi, hindi bili. Pero tuwing 22nd of the month, bakit po? Ito pong oil na galing sa amin, tinanong ko na po para alam po ninyo dahil pamilya tayo. Ang pamilya hindi naglilihiman, hindi naglolokohan. So, sinabi ko ngayon doon sa monasteryo sa Lebanon, bago pa lang ako pumunta doon, hinahanda na po nila ang iuuwi namin dito sa Maynila. Ganun sila kabait. Ganun sila kabait. Sabi ko, pag uwi ko ng Maynila, bibigyan nyo ako ng relic ni Saint Charbel. Sabi nila, yes, naka-ready na. First class, the bone. Huwag nyo nang tanongin kung anong sanggaling yung bone, no? Yun ay buto ni Saint Charbel.
So sabi ko, pwede ba na i-bless ko na lang ng relic ni Saint Charbel yung mga oil na bibiling ko sa Maynila dahil marami yan. Sabi nila, kung gusto nyo pa, Father, magsabi ka lang. Bibigyan ka na lang namin. Ganun ho kaliliit yung bote na binibigay nila. Sabi ko, paano magkakasya yan? Kasi ganito po binabasbasan ng mga monk ang oil. Meron ho silang bahagi. Well, sa pagkakaintindi ko, may bahagi ng buto ni Saint Charbel na doon pinapadaan yung oil. Kaya yung oil na binibigay nila ay tunay na mula sa buto ng banal na taong ito. Kaya ho pagdating dito ay amin pong isinasama rin doon sa maraming oil na binibigay namin sa inyo. Kaya yung tatanggapin ninyong lahat mamaya sa bote, hindi sa bulak, sa bote, ay oil na dumaan din sa katawan, sa buto ng santong ito. Huwag na ho kayo bibili. Antay-antay lang ho buwan-buwan. Huwag niyo ho kasi uubusin kaagad. Tipid-tipid din. At lagi niyong tatandaan, hindi lang yung oil, hindi lang yung relic, hindi lang si Father. Kaya marami kami mamayang maglalagay ng oil sa inyo. Huwag na kayo mamimili ng pare. Praying position lang. Kaya habang nakapila, nagdadasal na tayo. Para pagdating sa relic, hawak na lang ho. At tayo po ay nandyan nga ho sa labas yung ating pong mga nire-request ho ninyo. May kopya na tayo ng nobenaryo, may mga panyo na ho, may mga imahen, at may poster na ni Saint Charbel. Yung poster na pong yon, makikita nyo sa ilalim, ay yung po yung mga larawan na galing din sa Lebanon. Yun ay galing sa monasteryo. Pero mga kapatid, bago po ako magwakas sa pagninilay na ito, sana ho, huwag nating kakalimutan kung ano ang ibig sabihin ng pagdedebosyon na ito. Hindi lang dahil sa wala ka ng ibang option. This devotion is not your last option. This devotion is God's gift to you. Anong tinuturo ng buhay ni Saint Charbel? Anong ginawa ni Saint Charbel? Isa lang naman, di ba? Binigay niya ng buong buo ang sarili niya sa Diyos. Walang if, walang but, walang maybe. Iniwan niya ang lahat sa mundo. Niyakap niya ang Diyos. Kaya nga kumbaga si Saint Francis, hinubad niya ang kanyang damit. Si Saint Charbel, lahat-lahat. Mula isipan, kalooban niya, kaya masdan ninyo ang taong ito, laging nakayuko lamang. Hindi nagsasalita. Sapagkat ang kanyang nais lamang ay ang kanyang buong buhay at pagkatao ay para sa Diyos lamang. At ito po sana ang matutunan natin. Mahirap po, mahirap to desire only and always for God. Maraming iaalok ang mundo sa'yo. Tibayan mo ang loob mo. Binigyan ka ng Diyos ng kapatid, si Saint Charbel. Pag nahihirapan ka, kapatid na Saint Charbel, tulungan mo ako. Samahan mo ako. Ilapit mo ako lagi sa Diyos. No fame, no preaching, only God. That is Saint Charbel. Glory to God. Amen.